born by the historical experience of the country na noong panahon ni Pangulong Marcos Sr. ay hindi po talagang malaman ng ating mga mamamayan ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Ngayon naman po na anak na niya ang nakaupo sa Malacanang, hindi po pinapatupad yan. Paano ko nasabi ito? Nakita niyo naman yung pinaka-recent briefing ng ni Auntie Claire, si Yuse Castro, at ang mga pahayag. Paano niyo po malalaman ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo kung ang nagbi-brief po sa kanya ay yun pong spokesman lamang niya at hindi yung mga doktor niya. Di ba nagpapalusot pa sila, medical bulletin daw para kapag ang sakit ay malala na. Hindi po totoo yun. Kaya ano yan, the public is entitled to a report on the President's health sapagkat kung ikaw ay presidente, ikaw ang head ng executive. Kung meron kang kamag-anak sa legislative na yan po ang gumagawa ng budget in accordance or guided by the National Expenditure Program na galing sa executive, mawawala yung separation of powers. Katulad po nangyayari ngayon. Ang executive po ay pinamumunuhan ni Pangulong Marcos Jr. Ang pinsang buo niya dati ay ang pinuno ng mababang kapulungan bilang speaker. So nagkakaroon po ng delusion yung separation of powers. So yun lang po ang isa sa mga gusto naming mabago dyan sa House Bill kung ito ay ipapasa na. Kung ikaw ay presidente, wala ka dapat kamag-anak sa lehislatura. Ay yun po ang isang aming pinopropose na idagdag po dito sa anti-dynasty bill. Joe, attorney. Yes, magandang gabi po at mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Opo. Ano muna yung stand po ng PDP laban pagdating po sa usapin ng political dynasty po, anti-political dynasty po, attorney? Po ay sana itong ang main po rito na mas mahigpit. Dalawa po kasi ang panukala na na-file. Ito pong mas huli na ang sponsors po ay sina Speaker D mismo at si Majority Leader Sandro Marcos ay mas mahigpit po itong anti-dynasty bill. Ang definition po ng political dynasty provision ay hanggang 4th civil degree of consanguinity or affinity. Ibig sabihin hanggang pinsang buo. At mas maigpit po ang probisyon nito. Katulad po ng sinasabi na kapag ikaw ay tatakbo sa national office, meaning presidente, vice-presidente, senador, hindi po maaring mayroong isang kamag-anak ninyo na hanggang 4th civil degree, tiyo, tatay, anak, pinsan, asawa, na nag-occupy ng national position. At ganun din po sa House of Representatives. Hindi pwedeng may ganong kamag-anak sa same legislative district. Ganon din po sa probinsya, sa munisipyo o lungsod at pati na po sa barangay. Although ang barangay po ay mayroon na sa ngayon ng anti-dynasty bill, yung barangay election law. So mas mahigpit po ito. Ngunit para po sa amin ay hindi pa po sapat ito. Opo, kasi para ang mangyayari po kasi yata, attorney, parang tina-traffic lang. Alam niyo yun, sige, wag ka muna dito, dyan ka muna sa taas. Parang ganun lang po, parang defeated yung purpose na mawala na yung magkakamag-anak sa mundo ng politika. Ita-traffic lang, dyan ka muna, wag ka muna dito sa lokal ha, wag ka muna Well, of course po, kailangan po, Sir Admar, na ibalanse rin natin etong anti-dynasty provision ng ating konstitusyon doon naman po sa kalayaan ng mga botante na pumili ng maninilbihan sa kanila. Pero malaking bagay na po ito actually, itong 6771, yung House Bill 6771 sapagkat dahil po rito ay mawawala na po yung magkakapatid na or mag-ina, mag-ama na nasa unang-una. Sa Senado tayo po, meron pong 4 tayo eh.
na magkakapatid dyan, yung Tulfo Brothers, yung Villar Brothers, Cayetano Brothers at yung magkapatid na Estrada. Yan po, mawawala na po yung sitwasyon na yan. Pero para sa amin po, it should go further. Dapat po yan, kapag ikaw ay presidente, presidente lang naman, ay hindi pwede rin na mayroon kang kamag-anak na may political dynasty relationship ka sa House of Representatives or sa Senado. Bakit po namin sinasabi ito? Sapagkat kung ikaw ay presidente, ikaw ang head ng executive. Kung meron kang kamag-anak sa legislative na yan po ang gumagawa ng budget in accordance or guided by the National Expenditure Program na galing sa executive, mawawala yung separation of powers. Katulad po nangyayari ngayon. Ang executive po ay pinamumunuhan ni Pangulong Marcos Jr. Ang pinsang buo niya dati ay ang pinuno ng mababang kapulungan bilang speaker. So nagkakaroon po ng delusion yung separation of powers. So, yun lang po ang isa sa mga gusto naming mabago dyan sa House Bill kung ito ay ipapasa na. Kung ikaw ay presidente, wala ka dapat kamag-anak sa lehislatura. Ay, yun po ang isang aming pinopropose na idagdag po dito sa Anti-Dynasty Bill. Opo, Attorney, good evening. Si MJ po ito. Sa anggulo naman, Attorney, ng sa pantaha po ng ating mga kababayan, naku-question po nila yung naging hakbang ng House of Representatives na talakayin po itong panukalang batas dahil sa halip daw na tutukan yung pananagutan sa anomalya sa pondo ng bayan sa flood control, abay sinisingit po itong mga sinasabi po ng ating netizens na diversionary issues para po ilihis po ang pananagutan sa pondo ng bayan. Sir. Well, may suspetsa rin kaming gano'n, kasamang MJ. Ngunit para sa amin po, better na talakayin yan at sana ay sincero naman ang Pangulo dito sa kanyang apila sa mababang kapulungan na i-prioritize na o bigyan na ng prioridad itong anti-dynasty bill sapagkat 1986 pa po yan inilagay sa ating saligang batas. Ngayon ay 2005 na, 2006 na. So, 86, 96, 2006, 2016, 40 years na po na mayroong anti-dynasty provision sa ating saligang batas. Hanggang ngayon ay wala pa. Although not for lack of trying. Ang nagugunita ko lamang po dito sa Senado, ilang beses na po, unang-una si Miriam Defensor Santiago, si Senator Raul Roco, si Senator Alfredo Lim nung siya ay naging senador from 2004 to 2007 at si Senator Coco Pimentel. Ngunit wala po nangyari dito sa anti-dynasty bill. Harinawa, sa ngayon, baka naman nagbabangong puri itong kasalukuyang administrasyon sa pagpasa nitong anti-dynasty bill. Ngunit it should not distract us from the flood control anomalies na dapat pong managot, ang dapat managot. Opo, paano naman daw po yung Angulo, Attorney, ng continuity sa mga programa lalo na sa local government? Dalawa daw po ang uri ng dinastiya, isang masama at isang mabuti. Kung mabuti, yung mga programa na may continuity, mas marami po napapakinabangan. Kaya lang, kung medyo minamalas ka at nandun ka raw sa lugar na masama po ang dynasty, wala kang makukuhang mga magandang development. Yan pong dynasty po, ang konstitusyon na po nagbabawal. So, para sa akin, since the constitution itself is an expression of the will of the sovereign Filipino people, yan po dapat manaig. Whether may magandang dynasty or hindi magandang dynasty, the fact remains na sinabi po ng ating saligang batas as a matter of policy na hindi makabubuti ang dynasty rito sa Pilipinas. So, we must comply, the legislature must comply by passing a law, sana better late than never, after 40 years, exactly 40 years, na maisakatuparan na po itong anti-dynasty law na ito sapagkat napapanahon na po sana at talagang grabe na naman po ang dynasty rito sa ating bayan. Hindi lamang po para sa mga Marcos, baka sabihin nila kaming PDP ay bias, pati po yung mga kasama namin, yung mga kaalyado namin, yung tinatawag na Duterte Align, may mga dynasty rin po yan
So, whether kakampi po namin o kalaban namin, wala po tayong maaaring discretion dyan sapagkat ang saligang batas na pong mismo ang nagsasabi na bawal ang dynasty. Yes po, attorney. Dito naman po sa usapin ng form of government, attorney. Ano naman po yung stand ng PDP laban? Still ganun pa rin yung patungkol po sa federalismo. Meron pa ba kayong kumbaga umaasa pa rin pa ba ang PDP laban na magkaroon tayo talaga ng pagbabago po ng atin pong form of government? Ang PDP po ay kasama po sa aming plataforma ang federalismo. Mulat sa pulpa po. At ako po mismo personally, wala po ako naging political party bukod sa PDP kundi ang Nationalista Party na noon pong panahon na ako ay kasapi rito, noong ang pinuno pa po ng Nationalista Party ay si Vice President Salvador Laurel. Talagang federalism na po sa sistema po ng kailangan tayo ay isang arkipelago, meaning tayo po ay physically watak-watak ang ating geography at iba't iba po ang pangangailangan. Dapat po talaga ay federal. As in fact, ito po talaga ang trend na pinadala ng ating pamahalaan. Kami ng tinatawag na Chonju Declaration towards federalism. As in fact, ang mga successful po na the most successful forms of government are federal parliamentary governments. Sa mga kaganapan po ngayon, sa mga Prof, attorney, meron ding nabubuksan yung issue na gusto na rin humiwalay nung taga Mindanao. Hindi mo maiwasan kasi nga parang medyo laging nahuhuli, kaya hindi mo maiwasan yung mga ganyan na mga usap-usapan po, no? So, sa panahon ba ngayon, lalo na sa kasalukuyan po, mas lumilinaw po ba sa tingin po ninyo yung pangangailangan na, akmang-akma talaga yung federalismo sa panahon ngayon kasi maiiwasan itong mga ganito mga problema nag-arise ngayon, attorney? Definitely po, kasamang Admar, sapagkat kung magkakaroon po tayo ng honest to goodness na federal system of government, mawawala na po yung panawagan ng ating mga kapatid sa Mindanao na maksecede or humiwalay sa republika. Sapagkat dahil Manila ay it's not an idle term, it's a term rooted in political reality. Dahil talaga naman po na yun pong pera na nanggagaling sa Mindanao, ibinibigay pa sa Maynila bago ibinabalik sa kanila, bawas na. At hindi naman po siyempre alam ng mga namumuno dito sa Maynila kung ano tunay na kalagayan sa Mindanao. Ibig sabihin, on the ground. So kung meron tayong federalismo at magbibigyan ng mas higit na otonomiya ang bawat rehiyon, meron silang sariling regional governor, meron silang lehislatura, meron silang sarili nilang diskarte kung anong gagawin sa budget nila, magkakaroon sila ng sarili nilang powers to impose regional taxes na hindi na po lalabas doon sa rehiyon, ay palagay ko makikwel o mapapawi po natin yung mga panawagan na maksecede or maghiwalay ang isla ng Mindanao mula po sa ating republika. Sapagkat kapag nangyari naman po yan, ay madidismember naman po ang ating bayan. So, if we want to stop all this talk of secessionism once and for all, kailangan po talagang ma-overhaul ang ating saligang batas para mag-institute ng a federal form of government. Opo, attorney, sa kapitbahay natin sa norte, taas-taas pa, sa bansang Japan, alam niyo naman po sa ating mga kababayan dito, nagmamasi din sila. Meron tayong nababasa mga komento, sana all, lalo na yung ipinag-utos na i-dissolve yung parliament nila doon at muli sila mag-aalala ng mga parang mga mambabatas nila. So parang naiisip din ng mga Pilipino, sana all na gano'n na parang back to zero na pipili tayo ng bagong set ng mga, dahil nga sa mga pangyayari po ngayon. Nakikita niyo po ba, attorney, yung
pwede ba tayong magkaroon ng gano'n? Alam natin na hindi yata federalismo pero ibang form of government din na yung tingin nyo rin po may malaki din yung advantage din kung meron din tayong gano'n na klase ng form of government dito sa Pilipinas. Kasi meron akong nakausap na political analyst din. Parang hybrid pala tayo sa presidential form of government na masyadong makapangyarihan na ang presidente tapos minsan nawawala na rin yung mga checks and balances din po. At dito sa Asia, parang tayo lang atang may ganitong form of government ba, attorney? Pwede po bang Ay tayo po, mas-seminar kami niyan? Totoo po yun, sapagkat ang atin pong pamahalaan ay presidential. Ngunit hindi po tayo federal. Best example po ng presidential at federal form of government ay ang Estados Unidos, kung saan may mga states na may governor sila sa bawat state, meron silang National Guard, meron silang sarili nilang yung state na police, may sarili silang state legislature, may state court sila, may state supreme court pa nga po sila sa kanilang mga lugar. So yun po, bagamat presidential, ano po yun, federal. Tayo po kasi ay unitary ang ating form of presidential government. May presidente pero yung ating setup sa gobyerno ay unitary. Ibig sabihin, isa lamang po ang nag-exercise ng executive power sa buong bansa. Bagano po, hindi po malaki ang kanilang poder. Ang pwede lamang po nilang ipasa ay mga laws of local application. Limitado ang kanilang power to tax, limitado ang kanilang power na gumawa ng infrastructure. At in fact po, halimbawa, bawal kasi pagbuhay pa. Pero halimbawa lamang naman, may nangyari kay Boying Remulla at merong eskwela na gusto nating gawing Boying Remulla. Masyadong centralized. Apo yan sa ating local government code. Bigay ng federal form of government, hindi local government units para itong mga ito ay umunlad because of greater autonomy. Opo, parang kagaya na lang din po sa pagkasenador. Parang senador siya sa buong bansa Sa ibang bansa, senador ka lang sa halimbawa sa estado mo, sa lugar mo. Parang ganun lang, walang constituency kasi dito, no? Pwede kang mangampanya during sa campaign period buong bansa, no? And at the same time, sa mga kongresista dito, parang cater niya rin yung buong bansa kasi pwede siyang gumawa ng batas, no? Kung ma-decentralize po ito, attorney, dito makikita kung sino talaga yung mga magagaling na leader kasi sisingilin ka agad, masisingil. Hindi kagaya nitong meron kaming pera na nakuha ng government. Ang nangyayari na centralize minsan konti yung balik doon sa nagbigay halimbawa doon sa Mindanao, pero kung ma-decentralize ito ito yung namin ito yung contribution, makikita na ngayon kung sino yung mga inutil na mga leader. Ay tama po yun at mawawala na po ng dahilan ang mga ating mga leaders na sabihin ay kaya hindi ko nagawa ito dahil hindi ako binigyan ng national government ng pondo, at mawawala na rin po yung favoritism na nakita po natin doon sa mga insertions kung saan yung mga favorite na mga mambabatas ng presidente at ng speaker ay yun ang binibigyan ng malalaking mga allocables. Yung mga kalaban nila ay walang allocable sapagkat yan po hindi na po manggagaling yung mga allocation ng ibang infrastruktura sa national government. Yan po ay nasa regional governments na po. Hindi na po lalabas sa rehiyon. Kung ang mangyayari po dyan ay gagayahin po natin ang Amerika na ang senador po nila ay wala po silang senador na elected at large. Ibig sabihin ng buong United States. Sila po ay may 2 senador kada estado or state at regardless of size and voting population, at yun po ang nakaupo sa United States Senate. Ibig sabihin, yung mga magagaling na wala namang pera pang kampanya nationwide or hindi naman sikat nationwide, ngunit may kakayahan, maaari pong maging senador in a federal system of government kung yun po ang setup ng Senado na i-adapt sa konstitusyon. Opo, and isa pa rin po, meron din akong nakapanayam, sabi niya na isa sa mga nagpo-promote din ng corruption din, lalo na doon sa mga usapin ng makapangyarihang mga oligarko po, attorney, ay nananatili yung restriction
No, so kung sino yung malapit sa kusina, yun yung mabibigyan ng pabor. Kaya minsan yung oligarko ay namamayagpag pa rin at maalala natin, nag-real talk dito, laban dito, si former President Rodrigo Duterte during sa kanyang kahit nung kampanya hanggang sa nanalo po siya. Kayo rin po ba ay, or sa inyo po ba, sumasang-ayon kayo na magkaroon din tayo ng hindi na stricto, kumbaga buksan lahat, kasi kung mabubuksan lahat hindi ka na talaga pipili, kasi kung palakasan talaga parang nagbibidding ka ba gusto mong ikaw yung mabibigyan pero kung free for all na talaga, may iwasan daw yung mga ganyang klase ng uri ng korupsyon din. Ay, opo, parliamentary, federal, etc. Yan po ay nasa mekanismo. Pero tama po kayo yung mga oligarko. Kaya nga po, ang sinasabi po namin dito sa piling independent at kami na rin ang genuine opposition. Bakit ko po nasabi ito? Kita naman po natin na lahat ng major political parties ay co-opted na o kontrolado ng mga oligarko. Katulad po yung National Union, yung National NUP, yung National Unity Party. Yan po ang nasa likod niyan, whether he admits it or not, ay si Enrique Razon. Yang Nationalista Party na dating partido ang nasa likuran na yan ay ang mga Villar, oligarko rin. Yung isa pang partido ay kontrolado na rin ni Ramon Ang, yung national, yung NPC, Nationalist Coalition ng ating bansa. So, ito na lang pong PDP ang hindi po kontrolado ng mga oligarko, hindi kontrolado ng vested interest. So, yun nga po ang dapat gawin natin, sapagkat kapag ang mga partido ay kontrolado ng mga oligarchs, ng mga big businessmen, diyan po nagkakaroon ng regulatory capture, nagkakaroon na ang monopolya, nagkakaroon ng iba't ibang mga, hindi ko naman sinasabing may mga anomalya o corruption, ngunit oligarchy, monopoly, combinations in the strength of trade and competition cannot be good for the economy of the country. Apo, attorney, last na lamang po na topic, no? Marami kasi nagtatanong, attorney, hinggil po dito sa kalusugan po ng ating presidente. Nabasa po kanina yung Article 7, Section 12 ng ating pong Constitution na dapat, sabi dito, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. Ngayong gabi po ay nagpalabas ng video ang PCO at nandun po ang presidente, no? At sinabing maayos po ang kanyang kalusugan. Ano po ang inyo pong masasabi nito, attorney, batay po sa batas? Tama po kayo. Actually, it is quite, I don't know if you can call it ironic or coincidental or serendipitous na yung pong provision na yan sa ating konstitusyon was born by the historical experience of the country na noong panahon ni Pangulong Marcos Sr. ay hindi po talagang malaman ng ating mga mamamayan ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Ngayon naman po na anak na niya ang nakaupo sa Malacanang, hindi po pinapatupad yan. Paano ko nasabi ito? Nakita niyo naman yung pinaka-recent briefing ng ni Auntie Claire, si Yuse Castro, at ang mga pahayag. Paano niyo po malalaman ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo kung ang nagbi-brief po sa kanya ay yun pong spokesman lamang niya at hindi yung mga doktor niya? Di ba nagpapalusot pa sila, medical bulletin daw para kapag ang sakit ay malala na. Hindi po totoo yun. Kaya yan, the public is entitled to a report on the President's health, not only because of the section of sinabi ni kasamang MJ, kundi yun din pong nasa Bill of Rights that the people have the right to information on matters of public concern. At ang kalusugan ng Pangulo na siyang head of state natin, ang pinuno ng Estado, ay dapat po nalalaman ng ating mga mamamayan. Pero bakit hindi doktor? Yung spokesman lamang ang nagbi-brief sa atin
sa kalusugan ng presidente. Ano ba talagang nangyayari sa diverculitis? Hindi nakikita ang presidente sa labas ng palasyo, bibihira ang kanyang mga public appearances. So, ano ba talaga nangyayari? Bakit hindi nila hinaharap ang mga doktor sa publiko? So, ito po ang bagay na ito, ang kahinahinala po. Opo, sinabi dito sa Article 11, Section 1 ng 1987 Constitution, and I quote, constitutional functions being the Commander-in-Chief, the Chief Executive, and the Chief Diplomat, end of quote. Ano masasabi mo, sir? Oo, tama po yun. Kaya nga po, ang sinasabi ko, there is something wrong. Kailangan pong tayo pong taong bayan na naghalal sa ating Pangulo ay dapat informed at all times of the state of his health, the state of affairs of our country. Ngunit ang nangyayari po ngayon, marami pong naitatago sa atin at parang hindi po natin malaman kung anong tunay na nangyayari dito sa ating mga namumuno. Katulad po noong patuloy na pagtanggi ng ating Pangulo sa hair follicle test. Talagang hindi nyo po masisisi ang mga taong bayan na maghinala na mayroon pong itinatago ang ating Pangulo. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong Opo, gabi. always a Sa pleasure ulitin po. Maraming salamat sa pagkakataon. Sir Admar, Sir MJ, thank you very much. Good night and God bless.